Isang mabiyayang hapon po sa inyong lahat mga kadeboto. Sabado na naman. Ibig sabihin, Kadeboto Podcast na. Ako nga po pala si Brother RJ na laging nagsasabing makaka-relate ang lahat ng mga kadeboto saan mang sulok ng mundo dito sa ating kwentuhan at usapan. Ako po si Brother Jacob with a capital J, kung saan ang pag-uusapin natin ngayon ay tungkol sa kwento, sa buhay at pananampalataya. At syempre, shoutout po agad sa ating mga viewers, followers at subscriber. Muli ako po si Brother Monsi at ito ang Kadeboto Podcast! Welcome. Sa new Yun. episode ng ating Kadeboto Podcast. Yes, sir. Yo, kamusta? Ah, Kamusta ang ating tumang- mga buhay, ganap-ganap sa buhay? Ganap. At anyway, no, shoutout ko lang sa episode natin ito, yung naging guest natin sa podcast, which is si Sister Virgie, no? Napakaganda. maganda ng yung mga episode topics na yun. natin. At saka Madiin syempre yun. yung mga natutunan natin kay Oo. Sister Virgie. Na-starstruck ako nun. Eh. Alam mo yun, natutulala ako na, Yun pala. yun pala yun. yun. No? Which, At ganun pala yun. ano yung natutunan nyo nun? Marami. Marami. Ako, mas nakilala ko si Marami. Sister Virgie na Mm, siya pala ay dating madre. madre. Sa loob ng 22 taon. Isipin mo yung brother. More than Saka 2 syempre decades. yung topic natin na tinakil with Sister Virgie is tungkol sa panalangin at saka debosyon. Debosyon. Sabi ko nga last time, ang panalangin at debosyon, kadikit yan ng ating mga bituka bilang isang lingkod ng Ika nga, buong bundle Nazareno. Balanse dapat meron Oo. tayo niyan. Yan. Diba? Isipin mo, 22 years bilang isang madre. Edad ko lang yun. Anong taon? Anyway, mga brother, bago tayo mag-start, Yes. shoutout muna. Oo, syempre naman. natin pwedeng- Makakalimutan ba Oo. natin yan? Of course, i-shout out ang ating mga kapwa lingkod at ganon din ang ating mga kadeboto na nanonood sa ating podcast. Nagtatake. Di wala, English o Tagalog, eh, no? Mabakil. Oh, shout out na. Sabaw na sabaw. Sige, Shout mauna out ka na, shout out. Siyempre, unang-una i-shoutout ko ang aking pinsan at ang kanyang asawa si Mr. and Mrs. Edward Hipolito. Shoutout po. Yan ay patuloy na tumutulong at na sumusuporta siyempre dito sa atin sa Kadeboto Podcast at sa Quiapo Church. At siyempre shoutout sa MSAPH o ano yan yung abbreviation ng The Medical Supplies of America Philippines, sa pangunguna siyempre ng aking may bahay. Mga ano yan, dyan siya nagtatrabaho kasi nanonood yan sa atin every Saturday kasi wala silang pasok pag Saturday, Sunday. So, nalaman nila na nagpa-podcast na. Oy, Siyempre. salamat po. Salamat po sa inyo. Thank you, thank you. Siyempre, especially kay Ma'am Dars yan, siyempre. Siyempre, kaysa panoorin mo kung ano-ano, Mm. dito ka na manood. Na, Sabi nga nila sa akin, ay, Kuya Monsi, ganun pala. Akala ko pagdating sa Quiapo, puro ano lang, serve lang, puro misa, may podcast na pala May kayo. kulitan din Oo. tayo. Ito yon. Shoutout po sa buong staff ng MSAPH. Shoutout po sa inyo. yes, ma'am. Ikaw, Brother Jacob. Ako, shoutout. Syempre, unang-una, shoutout ko naman na ngayon yung isa sa mga isa sa mga kinikilig pag nanonood ng podcast. At number 1 pa natin, Yun, sino yan, sir? ang aking pong butihing may bahay. Pag Ayan! tinanong, shoutout sa'yo, Honey My Love So Sweet. Alam, kinikilig lagi pagka nanonood ng Matindi. podcast natin. Apakapogi Shoutout mo kasi. sa'yo. At syempre, yung mga viewers natin na talagang palaging nakatambay at sumasama sa atin ngayong tuwing Sabado para sa podcast na to. Oh. Ah, Ano pa nga ba?
Kayo lang ba ang pwede Ah, bumati? syempre. Siyempre, babati din ako. Shout out sa nag-iisa pinakamagandang babae sa aking buhay. Siyempre, maliban sa aking nanay at sa ating inang Birheng Maria. Yan, no? Siyempre, ang aking asawa, Mami Cathy, I love you. Yes! Pero bakit parang nanginginig? Nanginginig. Parang pag sabing I love you. Oo. Aray ko. Parang nanginginig na gano'n. Ayun, syempre, shoutout din sa aking mga anak na si Kale at si Summer. I love you. Diyan lang kayo. At Dito lang kami. Yes. Dito lang Ay, kayo. syempre, i-shoutout ko na rin ang aking mga anak. Syempre, shoutout kay Elijah, kay Carmelite, at syempre kay Sofia. Yes. Yan. Ito pa pala, may pahabol pala. Sige lang, Sorry. habulin natin. Salamat pala doon sa nagbigay ng damit ko. Ang ganda, ang ganda. Hindi, maganda yung konsepto nito, mga brother. Kasi ano to, Unconditional unconditional love. Pero, ano siya, yung, makikita nyo yan. Okay. Ano na? From womb to tomb. From Oh, womb ito to ay tomb. regalo sa akin ng aking pong kasamaan din sa NPGL. Si Brother Carl, Brother Carl Legaspi at saka si Brother Dave. May clothing kasi sila eh. So, sinusupport natin yan. Maraming salamat at kahit hindi pa sila ng isasabihin ko na lang yung size nila para at least alam nyo na. Thank you mga brother. Salamat in advance, mga kapatid. yan. Yan. At syempre, shoutout din natin yung ating mga committee ng Sport Fest ng Quiapo. Ongoing to ang Sport Fest ng mga staff ng Quiapo Church ngayon. Unang-una na dyan yung pinaka-sexy yan. Banggitin mo na pinaka-sexy oo sa nga. kanila yan. Ikaw na magbanggit. Siyempre, shoutout po sa'yo, Sister Si Kate. Katie. Yan. Salute sa'yo. Ah, SSDM. ng SSDM. si Sister Lisa, si Sister Annabel at si Brother Jay. Yan. Shoutout po. Yan, shoutout Shoutout po. po sa inyo. At enjoyin nyo Ang yung Sports Fest. Sport Fest. At Dahil, syempre, mag-ingat din po kayo. Mag-ingat. yung Siyempre, pagkakataon o yung moment na kailangan Banding. natin mag-banding, Banding. mag-relax sa ating kahit sabihin natin na tayo nagtatrabaho, syempre kailangan natin mag-enjoy kasama ang ating mga coworker. Yes. Siyempre, bukod siyempre sa kanilang pagtatrabaho, yung pagbibigay, paglilingkod sa simbahan, lalong-lalo na sa ating mga parishioners, dahil ako madalas, especially sa baba, sa SSDM kay Sister Katie, nakikita ko yung kanilang yung walang sawang pagtulong lalo sa ating mga kadiboto na kapuspalad, especially yung mga pagdating sa mga medical expenses. yes, mga ganun, medical no? assistance. Meron pa yung pagka minsan namimigay rin sila ng mga bigas. Yan ang nakikita ko talaga. Yan yung hindi natin kadalasan nakikita Yes. ng ating Yes. mga kadeboto na dito sa ating simbahan. Kumbaga mga silent worker kung Yan, tawagin. mga silent hero. Yun. Di ba? Oo. Masasabi natin. Actually, dapat kasama ako dyan. Sasali ako dyan sa Sport Fest. Kaso walang golf. Wala. Kahit tennis. Wala eh. Kaya ang meron lang daw, Kala ko pickleball. Pickleball, oy. Pickleball. Ano pickleball? Lagi pickleball ba kaya? Hindi eh. Hindi, meron akong kilala. Hindi siya pickleball. Badminton. Apagaling nun. Sir Francis. Si Sir Oo. Francis. Matindi yan. Okay. Tsaka minsan nakikita ko nakpo-post yan sila Sir Oh. Otep, sila Sir Father Otep. Jane Mm. na Sila Sila Father Jay. Badminton. Oo. Nag-badminton. Si Sir Otep kasi, legend na yan pagdating sa badminton. Oo. Yan ang pinaka-legend talaga sa badminton dito. Speaking of legend, siyempre si Sir Francis, shoutout ko na. Sir Francis, ulitin ko kataga ko. Napakagaling na actor yan. Ano ng siya? teatro. Hindi lang siya actor, all around Lahat, yan. all Oo. around. One-man team? One-man team yan. Daming sanib dyan sa katawan. Lahat kayang gawin. Kahit Yan. bubong. Sir Lahat. Francis. Isa na lang hindi niya kayang gawin Yung maging Kristo siguro sa sinakulo. Ayaw pa niya. Ayaw pa raw niya. Ayaw pa At niya. may isa pa yung kayang gawin. Ano? Alam niyo ba yon? Ano yan? Ang magiging guest natin yan dito. Ayan. Abangan niya mga kalibodo. yan. Nang makilala niyo naman, sino ba si Sir Francis? Sa likod ng Sa camera. likod. Ayun na, sumisenyas na nga. Oo. Tig- Okay daw, okay. Tigilan niyo na ako. Tigilan niyo Anyway, na ako. mga brother, anong pag-uusapan ba natin ngayong... Ngayon mga brother, kung makikita nyo, ako'y nasa gitna. Ibig sabihin, Ikaw ang guest? Ganun ba yun? Ako ang guest. De, biro lang mga kadeboto. Ngayong episode na to, tayo'y may pag-uusapan. Bilang kaming lingkod ng ating simbahan,
ay meron kaming ina-apply na maibabahagi namin sa inyo na bilang isang lingkod, kailangan kami ay merong tinatawag na 5 pillars of EOS del Nazareno. Okay. 5 pillars. Ano ba yung 5 pillars of EOS del Nazareno? Bago natin siya ibigay, yung pinaka 5 pillars, ang ibig sabihin kasi ng pillars, parang pundasyon. Yun. Pundasyon yan. Yan yung pundasyon ng mga lingkod simbahan. Yan yung sinasandalan upang maging isang mabuti at mabunga na isang lingkod Pagka simbahan. sinabi rin kasing pundasyon, kung ilalagay natin sa isang bahay, hindi maitatayo ng maayos. Correct. Kung Kung wala walang yan. pundasyon. Parang- Basic lang naman yan. Parang syempre, no, sa isang lamesa. Diba? Mm. Hindi naman yan may tatayo mo ng 3 lang ang paa. Syempre, kailangan yan. Bawat kanto yan. Merong... At dapat yung pundasyon na yun matibay. Oh, At matibay itong- yung pundasyon. Etong 5 pillars na sinasabi natin, matibay talaga Yeah. to. Tsaka ito naman, itong pundasyon na to, itong 5 pillars na to, hindi lang to basta applicable, kailangan maging lingkod ka simbahan at i-apply mo to. Oo. Pero dapat sa ating mga personal na buhay, Buhay. Oo, tama. meron din tayong ganito. Yes. No, kailangan nating maging sandalan o pundasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Yung 5 pillars kasi, hindi kasi yan kinuha kung saan lang. Yes. Hindi yan kinuha kung saan lang. Hindi rin yan na pag sinabi ni ganito, yan yun. Hindi eh. Ito yung pinag-isipan, pinag-aralan upang ito'y mabuo. Parang yan mission vision ng lingkod simbahan. Etong 5 pillars na to, ang nag-introduce sa atin ito, of course, ang ating kura paroko na si Father Jade Father Jade Licuanan. Oo. Father, kumusta Sige, po? ano nga ba yung 5 Shoutout po. pillars na yan? Ito yung C-A-S-A-H. Sa madaling sabi, Casa. Ano? Ang letter ulit? C-A-S-A-H. A-H. Casa. Casa. No? So, ano nga ba yan? Ngayon, ibabahagi natin yan sa ating mga kapwa lingkod at ganoon din sa ating mga kadiboto na nakatutok sa ating podcast. Simulan natin sa letter C. Letter C. Letter Pag C. sinabi Ano ba ang letter C? Pag sinabing letter C? Community. 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 Yun. No? So sa atin, bilang lingkod ng simbahan, tayo ay nakapaloob sa iba't ibang organisasyon. Under tayo ng HDN. Ang HDN, tayo ay nakapaloob sa mga iba't ibang organisasyon. Organizations. So ito yung community. For example, si Brother Jacob is from NPJN. NPJN. Brother Monsi is from Basilica. Basilica. Ako ay galing sa Anpon. At yung iba nating organisasyon is yung Central, Bukluran, and MBBN. So, ito yung community natin dito sa Quiapo Church. At speaking of community, sa binabang bracketing ng ARCAM, ang EOS del Nazareno, napapaloob tayo sa bracket ng evangelization. Evangelization. Tsaka baka kasi minsan may magtatanong sa atin na pare-parehas naman pala kayong EOS bakit isang organization na lang? Bakit hindi na lang isa? So sa atin, basic na paliwanag niyan, per organization po kasi, ang 6 na organization, hindi lang naman 100 ng miyembro niyan. Katulad sa amin, sa NPGN, kami po ay nasa 300 plus, almost 400. Sa kanilang mga grupo, ganun din inaabot Iba't iba. yung bilang. Oo. So parang isa sa mga dahilan bakit tayo hinati-hati is para syempre nga naman, kung isa lang ang magli-lead sa atin, mahirap i-handle yung ganung karami. Tsaka iba-iba tasking nun. Iba-ibang tasking. May mga yes, kanya-kanya oo. kasi tayong tasking. Pagdating sa grupo ng Anpon, Basilica, NPJN, Bukluran, MBBN, tsaka ng Central. For example, 'di ba, sa ating paglilingkod, 'di ba, ang NPJN naka-assign yan sa lugar ng Quezon Boulevard. Boulevard, yeah. Kasama nyo dyan ang Ang Bukluran. Bukluran. Dito naman sa Carriedo side. is yung Kayong dalawa. Anpon at Anpon Basilica. and Basilica. At sa ating Puerta Mayor sa may gate, ang kapatid na MBBN. sentral at, At, MBBN. So Yan. may kanya-kanya tayong assignment o location. Ay, nga pala, correction, hindi pala bracketing, clustering. Cluster. Cluster. Naalala ko kasi si Sister Virgie, yung last time nating oo. Sila kasi naka-cluster sila as popular piety. Tayo naka-cluster ang EOS del Nazareno
evangelization. Evangelization. Yan yung ibinaba ng ARCAM sa ating simbahan ng Quiapo. Pero ganun pa man, kahit sinasabi nga natin na anim ang IOS dito, 6 ang grupo. At the end of the day, pare-pares pa rin tayong IOS. Yes, iisa ang ating mission. Mission, yes. Ang mailapit at maihatid Ang ating Nazareno Nazareno sa sa bawat tao. isa. Yan. Yun. So, At syempre, bilang isang community, nagkakaroon din tayo ng mga activity. per Yeah. organization. Per organization. Oo. For example, nagkakaroon ng isang organization ng Sport Fest. Mm. Like, nakaraan lang, NPJL. Kami, nakatapos na kami ng sports fest. As, congratulations doon sa nag-champion sa amin ng basketball. Yung Blue Team. Blue Team ang nag-champion sa amin. MBBN, nagkaroon Meron din sila. oo. Nagkaroon Yan din. yung mga yearly Yearly, na nagkakaroon ng mga sport fest per organization. At of course, ang sa mga community, no, sa mga organization, nagkakaroon yan ng team building. Fellowship. Team building. Yan, nagkakaroon yan ng outing. Kasi hindi naman porkit sinabing pag-community kasi usual service Service tayo puro Di lang sa doon loob at natatapos. labas ng simbahan, pero sabi nga natin may community pa rin tayo pagdating sa atin sa bawat grupo natin. Yun yung bonding time ng mga May extension pa Yes, ang ating yes, oo. ating pagsasama dito sa kumbaga loob ng simbahan. yan yung mga extended family rin kasi natin. Yes, oo. Na, hindi porket pag-serve ka ng Friday, Yun lang ang Sunday, community. at ibang schedule pa like traslasyon, Mahal na araw. Friday, doon na natatapos. Pero tayo nagkakaroon ng mga activity, nagkakaroon tayo ng mga bonding as a family. 'Di ba? Bilang speaking of family, 'di ba? Tayo meron ding tinatawag na IOS sympathy. Yan. Kung saan itong IOS sympathy na to, ano to? Parang Isang programa ng mga 6 na IOS. 6 na IOS. Ito yung programa na kung saan, for example, wag naman sana, no? May mga mangyari na, let's say, May mga Pumanaw. kapatid or may mga kasamaan tayong IOS na nawala na o pumanaw. Ayan, dyan, ang ginagawa ng IOS Sympathy Program is naglilikom tayo, yung 6 na grupo na kung saan po sabi nga, maglilikom tayo ng certain amount na kung ano po yung maipon nating 6 ay pagsasama-samahin natin yan at ibibigay natin sa pamilya nung naiwan nating kapatid. Pwedeng kung ang miyembro ay pumanaw or ang miyembro ay namatayan ng magulang or asawa, Kapatid. anak, Oo, yan. sila ay capable para Parang beneficiary. beneficiary. So, ayan yung mga programa ng mga organisasyon o ng ating opisina sa bawat miyembro ng ating IOSDEL na Oh, yan kasi isa sa naging project ng HDN HDN Affairs Affairs. para sa ating mga lingkod simbahan, especially sa ating mga IOS del Nazareno. Kumbaga, yan yung isa sa way ng pagpapakita natin ng pakikiramay. Pero- Ito naman hindi naman sabi nga natin sana hindi natin nagagamit. Magamit. Pero ito ay malaking tulong. Kumbaga para sa naiwan, para sa bagong simula. Tsaka ito wala itong price kung magkano No ibibigay mo. specific. Yes. O, basta Nasa sa iyo kung 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 magkano. ano yung magkano bukal i-share mo. na kaya mong ibahagi sa ating kapatid o sa ating kapwa lingkod. Ito ay nga, tulad ng sabi ni Brother Monsi, no specific amount. Yes. Kung ano yung kaya mo ibahagi. At So- ang IOS sympathy natin, mga brother, ito ay under sa leadership ni Sir Nico ng HDN ng Affairs. HDN Shout out, Affairs. Sir Nico. Shout Sir out Nico, sa'yo, Sir shout out Nico. po sa inyo. Shout out Ayan, po salamat Thank po you sa, po, salamat po sa pag-aasikaso ng aming IOS sa sympathy. effort, sa pagtulong, syempre sa pagod din ng pag-aasikaso ng mga ating mga IOS sympathy. At syempre, hindi naman to kakayanin ni Sir Nico mag-isa. Yes. May katuwang siya rito. Ang katuwang niya rito is mula sa sa MBBN. MBBN, yes. Si At, Vice Vice Dada. Dada is Shout out yun Vice at sa Bukluran. si Katuwang niya dyan si Brother Jan Jan. Brother Janjan. Mm. Ang Brother aking Jan Jan. malapit sa aking buhay yan. Brother Jan Jan. Shout out Shout out. sa iyo, Brother Janjan. Nasya rin ang barangay Affairs natin dito sa kanya. at Tama po. syempre isa rin ito sa tumutulong at parang volunteer
ng iyo sympathy, syempre yung galing sa kababaihan ng MBBN, si Ate Kay. Ate Kay, oh. Isa yan sa Shoutout sa'yo, Ate Ay, Kay. si Ate Kay, lagi ko nakikita sa HDN office yun. Gra- Hindi biro yung time na ginugugol ni Ate Kay para dyan sa Halos, yung program pag-i-encode, natin yan. yung pag-i-encode ng mga nagpa-member Nakaduling yun. sa iyo sympathy. Oo. Ate Kay, thank you. Salamat po sa iyo, si Sir Salamat. Kay. Kay. Sa lahat ng volunteer ng iyo Sympathy, maraming salamat sa paggabay at pag-alalay sa ating mga kapwa lingkod sa Iyos del Nazareno. Yes. Mabuhay kayo lahat dyan. buhay. So yun yung letter C natin yung community. Community. Next, ano ba yung Next is susunod? letter A. Ano nga ba ang letter A? Academic. Academics. So, ano ba yung academics? Academics, nakapaloob dyan, tayong mga lingkod Ano? simbahan. Kasi math, civic at kulto. Ano ba? Academics, ito yung tayong mga lingkod nakagkakaroon ng formation at tayo umaatin ng mga recollection. Parang ang academics kasi parang ano din yan Sa madaling sabi, lecture. Kumbaga Yes. ganun. Information. Information, yeah. No? Na tinuturo sa atin, binabahagi sa atin ng ating mga formator, like for example kay Sister Kim, Sister Virgie, Si Sir JP. Sir Sir JP, sila yung nagbibigay sa atin ng tamang informasyon sa paglilingkod sa pagdidebosyon patungo sa paglilingkod. Sa tamang paglilingkod. At syempre yung academics kasi na dapat din nating malaman, especially ito rin na ituturo rin sa atin ng HDN Affairs nila Sir Otep, nila Sir Francis, yung mga history ng simbahan, ibinibigay din sa atin yes, yan. importante yan. Lalo nung nakaraang formation, meron akong bagong natutunan kay Sir JP naman kung bakit si San Juan Bautista ang naging patron ng simbahan ng Quiapo. Yes, so. Which is nakapagbigay din ng information yan nung nakarang episode natin. Si Brother Adrian, also known as Bishop. Adrian. Bishop, sabi nga nila, no? Na nagbigay din nagpakilala sa atin kung sino nga ba si San Juan Bautista. Si San Juan. So lahat yan, itinatanim o binabahagi sa atin. Kasi Sir Otep ng HDN Affairs, siya yung pinaka-head natin kasi. Siya yung dahil nga kami kasi ni RJ is Ios del Nazareno Evangelist. So minsan pag wala si Sir JP, kami yung sumasalubong minsan sa mga pilgrims. So naibibigay namin yung mga natutunan namin through Sir Otep, especially kung ilang taon na yung original na Nazareno, kung bakit hinati sa tatlo, yun yung mga bagay na academics. Common na tanong dyan yung lalo sa mga pilgrim, yung mga dumadayo rito. Bakit siya itim? Ganun di ba? Yan, kung bakit siya kulay black, totoo ba na dahil siya ay nasunog? Sige nga, sample. Sige. Brother Monsi, bakit nga ba kulay itim? Ayon kasi sa sa nakaraan, totoo naman na yung sinasakyan na galyon ng mahal na pong Jesus Nazareno, nasunog naman talaga siya. Pero sabi nga, sa haba ng panahon, kapag ang kahoy daw ay nasunog, magi-stay siya na gano'n na talaga. Pero bakit ang Nazareno, habang tumatagal, pag napupunasan, parang medyo naglalighten yung kulay. Pero ang katotohanan, hindi dahil talaga sa sunog kung bakit siya itim. Dahil sa kahoy. Yung anong kahoy na Dahil sa ginamit? kahoy, di ba? Yes. Ang kahoy na ito ay matatagpuan sa Mexico. Ito yung mesquite wood. Mesquite. Pero para po sa kalaman ng lahat, hindi po na-identify kung sino yung sculptor. Okay. Yung mismong naglilok sa mahal na pong Jesus Nazareno, which is yung original image. At para po sa kalaman din po ng lahat, na ang Nazareno po ay dalawa. Dalawa yan nung dumating dito sa atin. At yan, Kita mo na? At yan, para sa kadagdagan informasyon. Ito, sasabihin ko sa Ayan na. inyo. Makikita yan sa YouTube page ng Quiapo Church. Yes. Yung history Ng ng Quiapo Church. And also, please, or ini-encourage ko kayo, i-download nyo yung apps ng Quiapo Church. Totoo yan. Nasagot na niya kung bakit itim. Ang tanong ko naman sa'yo, anong dahilan nung pagkasunog nung... ang dahilan talaga ng alam ba? Sabi nga sa inyo, may idea tayo dyan dahil marami tayo natutunan. Okay.
ang dahilan ng pagkasunog nung galyon na sinasakyan ng mahal na Poong Jesus Nazareno dahil yun sa apoy. Dahil sa Apoy, yun. Natabig. Ako nag-ano kay kwentuhan, natabig. Parang tayo, ganun. Hindi, joke lang, biro lang po. Hindi po, Hindi, hindi po kasi details Detail kung kung paano paano reason. nasunog ang galyon na sinasakyan ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Pero ang katotohanan po, totoo po yun na nasunog yung sinasakyan. At ang dahilan kung bakit ito'y kulay itim dahil sa uri na ginamit na kahoy sa mahal which na Poong is Mesquite wood na Mesquite wood. matatagpuan lang po sa may Mexico. So yan, yan, Ayan, yung Yung Mexico po sa ibang bansa po, hindi po sa Mexico, Pampanga. So yung mga deboto yan pinag-uusapan natin ngayon. Yan, Yan, academics isa sa yan. mga natututunan natin pagdating doon sa Formation. isa sa 5 pillars yung academics. muli Yan po, po yung mga mga kaalaman na kadiboto, yan. ang dahilan bakit ito yung mga Jesus Nazareno, hindi dahil ito ay Nasunog. Nasunog. So yan. So yung mga information na yan na naibabahagi sa atin. Na inyo rin po yung malalaman. Tulad nga ng sabi ko, download nyo lang po yung apps ng Quiapo Church. Sa YouTube page po ng Quiapo Church, makikita nyo po rin yung history ng simbahan. Kung ano itsura nito noon. Tulad ng sinabi nga ni Brother Adrian nakaraan, di ba? Yung simbahan daw natin dati, may poste pa. Makikita nyo yun doon. Makikita nyo yung mga Hindi ako image. napanood ko Nag-start to sa mga parang kawakawayan lang. Yes, Liit oh, lang makikita talaga. mo, makikita mo ron. Tsaka isa sa naka-under ng academics is yung ating binanggit mo na kanina yung formation and recollection na nangyayari yung recollection natin, dalawa siyang klase. Yung monthly formation na para sa ating mga Parish-wide. sa mga organization per Okay, HDN. And then yung isa naman yung parish-wide Parish na wide. open sa Para sa lahat. Para sa lahat 'yon. Para sa lahat. Para sa lahat. So in-encourage din namin kayo once na merong parish-wide Ano yun? recollection. Bigay na natin yung date sa kanila. Monthly. Every last Tuesday po of the month. ng buwan. Nagkakaroon po ang simbahan ng Quiapo ng parish-wide recollection. Wala po kayong ibang gagawin kung di pumunta po Yes. rito. Makinig. Usually po yan nangyari mga At yan naman, 6 p.m. ng Yes. gabi. At yan naman, if ever may pagbabago, Ina-announce naman yan. Yes, sa ating Facebook page. Yes. Ito, mga brother, no? Ito pinag-uusapan natin is yung CASA, which is yung 5 pillars. Ito, mga kadeboto, ito yung 5 pillars, ito yung aming, ano nga ulit yung pillars? Pundasyon. Pundasyon bilang isang lingkod. Pero dapat tayo bilang isang individual, bilang isang tagasunod ni Kristo, dapat meron din, ina-apply din natin to sa ating personal na Nabuhay. Yes. Totoo yan. tayo, di ba, bilang community, may organization tayo, may ginagawa tayong mga sport fest or and other activity. Sa personal, syempre, kailangan natin ng community na kaibigan, pamilya, andyan Sa na yan. komunidad, Of course, oo. community. Sana itong community na ating kinapapalooban, no, is magagamit natin sa, for example, sa pagdidibusyon. No? Yung maraming mga community na pwede mong salihan bilang isang individual, 'di ba? For example, sa mga kabataan, may mga Youth for Christ. Sa mga single, kasi ako galing ako, May Couples for Christ. Couples for Christ kami mag-asawa eh. May Singles for Christ. No, so yun yung tawag na community, kung ikaw isang individual na magkakaroon ka ng komunidad na maaalalayan ka sa pagdidibusyon sa ating mahal na Panginoon. So dapat itong pinag-uusapan natin, no, hindi lang to para sa mga lingkod, kundi para din sa ating mga kadeboto na may individual na sa buhay na ginagawa. So sa academics 'yon, ganun din, no? Bilang isang individual, alamin natin yung napaka-importante 'yun. Alamin natin ang history or kasaysayan ng ating simbahan, ang kasaysayan ng ating mahal na Jesus Nazareno, no? Yung lahat alamin natin kasi bilang isang tagasunod, 'di ba sabi nga, ano ba ibig sabihin ng pagiging sa Kristiyano? Sumusunod sa yapak ni Kristo. So, dapat alamin natin yung pamamaraan. Aralin natin kung paano natin mai-apply sa ating buhay at magkaroon tayo ng magandang impact o halimbawa sa ating kapwa. Amen. Amen. Tama. And that's so And that's beautiful. so beautiful. Anyway, So dalawa na tayo. Dalawa na. Community, Academics,
Letter S Third. is is spirituality. Spirituality. Yan. Ngayon, kung sa konteksto naman, bilang isang lingkod simbahan, sa atin bilang isang Iyos del Nazareno, tayo ay merong ginagawang dalaw tahanan. Para sa kaalaman po ng ating mga kadeboto, tulad ng sabi natin kanina, no, meron tayong dalaw tahanan. Ano nga ba yung dalaw tahanan, Brother Monsi? ang dalaw tahanan po, Kuya Jacob, ikaw nang bahala. Hindi, ang dalaw tahanan po, hindi, joke lang. Explain ko na. Papalikan naman sa akin. Hindi, ang dalaw tahanan, mga kadiboto, ito yung kung naririnig nyo po sa aming pong mga topic last time, yung tungkol sa Dalaw Nazareno, yung kung saan yung mga official replika ng Quiapo Church ay bumibisita sa mga iba't ibang simbahan sa amang dako ng Pilipinas. Meron din tayong parang mini version naman na tinatawag natin yung Dalaw Tahanan. Ito yung 6 na organization tayo, yung mga ihos, meron tayong mga small replicas din ng Poong Nazareno na dinadala natin sa mga membro ng ating organization. Weekly to. Mare, 1 week dadalhin sa akin. Tapos the next week sa ibang members naman. Iikot. So iikot. So ang purpose nito, mga brother, syempre, unang-una syempre para mabisita tayo ng personal ng mahal na Poong Jesus Nazareno. And pangalawa, syempre, yung isa sa mga magagandang nangyayari pag may dalaw tahanan is yung bonding ng pamilya sa paraan ng pagdarasal. O parang klaruin natin ulit, no, kung ang dalaw Nazareno dinadala sa simbahan, itong dalaw tahanan dinadala sa bahay ng lingkod Mismo. For example, sa atin bilang Iyos del Nazareno, yun nga, yung dalaw tahanan, yung version natin, no? Dahil sa ating mga miyembro, binababayan at umiikot. Ano na to? Taon na rin na nangyayari to. Taon na. Actually, ito, 2 na ba? 2 years na? nagsimula to sa panahon ni Malagpas na siguro, Bishop mahigit. June. Bishop June. Ito nagsimula nung panahon ni Bishop June. And also, yung Bible study, which is under naman to ng worship committee. Worship committee. Sa pangunguna ni Sister Joji Sanchez. Sister Joji Sanchez. Hello po. Shoutout po ulit sa inyo po. Ito naman, ako kasi before, naging part ako niyan ng worship. Ikaw lang? worship. Ikaw lang? Naging part ako niyan. Ikaw, kasama ka. Siya lang naman hindi. Si Brother Jacob kasi, may iba siyang task nun eh. So, nagkakaroon tayo ng Bible study o fellowship every Saturday. Nung una nga dapat every Saturday, every other Saturday. So nagkakaroon yan dito sa Quiapo, yung mga ibang miyembro pumupunta, nagkakaroon ng Bible sharing. Ang ganda nun, promise. Ang ganda kasi una, yung fellowship yung may purpose. May purpose yung fellowship na iba fellowship na iniisip nyo, ha. Itong fellowship na to is, of course, pinag-uusapan. Ang sentro ng pinag-uusapan na to ay ang ating mahal na Jesus Nazareno. Yes. Nagkakaroon tayo ng Bible sharing, mga Bible verses na pwede natin i-apply sa ating buhay, at nagkakaroon ng kamustahan. Diba? Dito nagkakaroon ng damayan. Diba? Kasi baka mamaya nga naman, meron na tayong mga kapatid na hindi natin, natahimik lang, na may dinadala pala ng mabigat. Minsan yan, nalalaman natin yan kapag merong mga ganitong sharing, Bible study. Tsaka ito yung isa rin sa naituro kasi sa atin ni Sir Otep, na yung simpleng pagtap kamusta? bro, kamusta? Malaking bagay na yan Malaking sa mga bagay isang tao. talaga. Sa isang tao may salamat, pinagdadaanan. No? nandito ka. Yung mga ganon. Kasi di ba ito ito na base to sa mga nakita ko or na-experience na nakikita natin sa kapwa lingkod. Minsan kasi or akala kasi nila pag ikaw di ba napag-usapan natin to noon, akala nila porket ikay lingkod simbahan, exempted ka na sa problema. Hindi. Di ba? Hindi. Ito yung pagkakataon na yun nga dito natin nakikilala, ay itong taong pala ito may mabigat na pinagdaraanan. So nadadamayan natin siya. O kasi may mga times na mga kasamahan natin na iyos, may mabigat ng pinagdadaanan yan, pero pangiti-ngiti lang yan. Sila pa yung talagang kuwela sa grupo. Oo, diba? tapos pagka natapik mo yan na, bro, kamusta ka? Yun na.
Yun na yun. Doon mo na malalaman lahat na May pinagdaraanan pala. para palang pinagsakluban ng langit at lupa tong tao na to. Parang ganun. Yun yung purpose ni Bible study natin. Ano Kasi, pinaka-purpose At saka, niya? syempre, once na naman na naka-encounter tayo ng ganyan sa mga kapatid natin, mga kapwa natin lingkod, sabi nga natin dito sa Quiapo Church, pamilya tayo eh. yes. Walang ibang grupo, walang kanya-kanyang grupo. Mm. Basta kasama natin dito, pakikinggan, tutulungan, at saka syempre gagabayan. Tsaka itong fellowship nito, itong Bible study nito, hindi to per organization ha. Oo, Sa lahat to sama-sama mismo, sama-sama ano siya, to. anong tawag yun? Joint grupo, activity. Itong fellowship na to, magkakasama rito yung 6 na grupo. Hindi for example, may sariling fellowship ang Anpon, may sariling fellowship ang Bukluran, hindi. Hindi. Ito Sama-sama to. siya Nagkakaroon talaga. ng banding. Di, ito nga dyan nga pumapasok yung sinasabi natin na yung 6 na organisasyon, pangalan lang ang pinagkahiwa-hiwalay natin. Pero ang landas natin, ang landas isa lang. natin, iisa lang. Isa Pinagbubuklod kasi tayo ng pananampalataya. Yes, Yes. amen. Kasi syempre, Magkakapatid tayo lahat kasi rito. bukod dyan, naalala ko lang, bukod dyan sa, natin, sa Bible sharing natin, dyan papasok pa din yung isa pa, yung ating prayer life. Yes. Kung alam niyo yung prayer life. Prayer life. Anyan, most of the time ang nakikita kasi natin dyan sa prayer life, especially ang kababaihan, Yes. number 1 yan. Meron din silang Bible sharing dyan, tas nag-rosaryo. Yes. Rosario. Same as ng mga IOS kabataan natin. Yes. Yun, no? At syempre, speaking of IOS kabataan, shoutout po sa lahat po ng IOS kabataan na patuloy na naglilingkod, patuloy na nagbibigay ng oras. Salamat sa inyo. Kayo yung panibagong bunga na i-harvest ng simbahan na kayo Pagdating na ng- yung papalit sa Oo, amin. yes. Nakakatuwa lang dyan. Minsan pag Sunday, akit ako sa second floor. Sa prayer room, nakikita ko yung mga kabataan. Na-witness ko nun yung central, yung mga kabataan. Nag-rosary sila, nakakatuwa yung mga bata. Nakakatuwa yung Ginaguide mga sila ng mga kuya nating ihos. Ayan. Saka syempre, speaking of kabataan, hindi muna natin i-elaborate maigi, pero gusto ko natin, abangan nyo yan, alam ko may mga nanonood din tayong mga kabataan natin na, na Iyos. ilalingkod din. So abangan po ninyo yung programang paparating na Yun. hinahanda ng Iyo. HDN Affairs Oh. para sa inyo. Niluluto na yan. Niluluto Niluluto At na. malapit ng maluto. Oo. Konting recados na na lang yan. Mm. Ihahain na. Kung ano yon, Secret! Abangan ninyo. Abangan ninyo yan, mga kapatid. Kaya yung mga ating kabataan sa bawat organisasyon, padayon lang. Yes, Padayon. lang. Lagi sinasabi ni Brother Jacob yan. Padayon lang, mga Kasi kapatid. balang araw, sila rin yung... Nandito. Oo. Kasi balang araw, mga thunders na tayo. May ibang ng kabataan ang nakaupo dyan. Oh, Hindi diba? naman tayo habang buhay na nandito. Sabi nga ni Brother RJ, tayo na yung nagsisiesta. Habang nasa Oo. tumba-tumba. Dati ako yan, no? Dati, ikaw yan. Diba? Dati, sila na nandito, Mm. nagpo-podcast. At diba? i-guess naman tayo nila Yes. balang Sila araw. naman tayo naman na magiging guest. Para itanungin tayo yung ating mga naging experience. Mga pinagdaanan. Yes. Darating tayo dyan. Pero matagal pa yun. Wala Tagal ko pa munang yun. tumanda. Darating pa tayo Okay. dyan. So, tapos Tatlo na. tayo sa ano na? Tatlo na tayo. C, okay na. Community. Community, A, academics, at saka tapos na, spirituality. S, Yan. And next is another Letter A. which is apostolate. Apostolate. Yeah. Yung apostolate, speaking of apostolate yan, yung parang ano yan parang yung way of apostle. Yan yun Yan na yun. Ito na yung pumapasok yung pagsiserve natin every Friday and Sunday. Yes. Yung literal na paglilingkod. ng- Mga brother, sorry medyo, babalik ko lang ng konti. Okay. Kasi, kanina, di ba, Konti lang ano natin yung konteksto kanina kasi nung spirituality, nakatuon sa pagiging isang lingkod. Ngayon, bilang isang individual, kasi kailangan natin I-elaborate na maigi. bilang isang lingkod at bilang isang individual. So, bilang isang individual, no, dapat tayo may ganun din yung prayer life. Tayo nagro-rosaryo, Yes. tayo regularly nagbabasa ng Biblia. Yung iba, maganda sana pagkagising ng umaga, basa ka, bago matulog, yung rosaryo, pagdarasal, paggising, pag kumain, bago at pagkatapos kumain. So dapat yun din yung way natin sa Sa labas ng sa, simbahan. sa spiritual. Ah. Dapat yun
pinapractice din natin everyday Oo. na nagsisimba tayo. Yes. No? Ano nga sabi ni Brother JP, dapat tayo nagsisimba every Sunday at sa araw na kailangan mong Magsimba. magsimba. At merong at yun, na kapag ikaw ay isang lingkod ng simbahan, bukod yung oras ng pagsiservisyo sa pagsisimba. Yes. Hindi kasi siya pwedeng pagsabayin. Pagsabayin. Hindi Oo. pa pwede. Kasi para no makarelate ang ating mga kadiboto na nanonood, sa amin po bilang isang lingkod, hanggat maaari, bago ka dapat mag-serve, ikaw yung nakapagsimba Pagsimba. muna. For example, mag-serve ka ng 8 a.m., atin ka muna ng mass ng 7 a.m. Para pagkatapos mo magsimba, 8 a.m., Sir, serve ka na. Siyempre, hihingi mo yung awa, grasya, Blessing. pagpapala, at bigyan ka ng kalakasan na sa paglilingkod mo Paglingkod. sa mga susunod na oras. Meron tayong additional lang dyan. Meron tayong dasal. yung bago Panalangin. panalangin bago maglingkod. Yan. Yes. Nasa baba yan, Yes. nasa Doon yun, sa may biometric. Oo. Doon makikita yan. Na makikita mo yun doon. Kaya minsan mapapansin mo, minsan pagkadating mo rito pag magsiserve Nandun ka, may- madaming mga iyos dyan nakatingala Nakatingala. kasi nagdadasal sila doon. Binabasa nila yung Dasal panalangin natin, bago panalangin maglingkod. bago maglingkod. Again, no, bilang isang individual o hindi bilang isang lingkod, kundi bilang isang individual, dapat yung ating spiritual life inapapractice natin every day. Oo naman. Simulan natin ang araw sa simula ng pagdarasal. At At tatapusin. tapusin din natin to. ang araw sa pagdarasal. Pagdarasal. Kung kaya magrosaryo, at kung kailangang Magsimba. at magbasa ng Bible. Bible. At syempre yung pagkumpisal. Mm. Dapat tayo nakapagkumpisal. Okay, next. So, Doon na tayo. Second letter A na Apostolate tayo. na. Yung Apostolate apostolate. na tayo. Yun nga, Okay. sabi ko nga ang apostolate. Sa Dyan, konteksto na. Oo. Konteksto ng paglilingkod. sa number 1 dyan, papasok yung nga, yung pagsiserve natin. Pagsiserve Yung service natin ng every Ushering. Friday and Pagiging Sunday. usher. Isa sa mga sample. Ano tayo nun. usher and greeters kung tawagin. Mm. Sa pag-apostolate, kasi bilang isang lingkod, tayo dito sa simbahan, tayo kasi ay may mga iba pang activity aside from paglilingkod. Pag-usher. Tayo bilang isang lingkod, ang way natin na pag-apostolate is nagkakaroon tayo ng outreach program, I-Thursday at Hapag-Debosyon Nazareno. Yan ay nangyayari sa loob at labas din ng simbahan. For example, Outreach program. Outreach program. Yung nakaraan lang na ginawa ng ito pala yung Hapag-Debosyon Nazareno, no? Mm. Yung ginawa ng ating mga balangay. Mm. 'Di ba? Sa Pampanga. Sa Pampanga. Florida, Florida. Florida, Pampanga nga. Yun, no? Kung saan dinaluhan to ng ating mga chairman ng mga Chairman. balangay. At mayroon din akong nakita na tumulong na mga kababaihan ng NPJN. NPJN nakita ko. At syempre, ito ay kasama ang ating kura paroko na si Father J. Ang Licuanan. pinuntahan nila doon yung area nun, doon sa mga natin, Aita. mga kapatid nating mga Aita. At ito, Indigenous, at ito mga kadeboto, mga brother, no? Hindi lang ito isang beses nangyari. Ano siya regularly? At naulit yearly ito siya nung nangyayari. July 5. Oo. Kasi nung unang, di ba, nung umpisa nito nung June 27 ba? Kung di ako magkakamali. June 27 at nasundan pa ito ulit ito nung July 5. Ito naman pinangunahan naman ng Central Balangay. Ng Central. Kaya maraming salamat po sa Balangay ng Central. Of course, ang kanilang chairman na si Chairman Toto. Mabuhay ka, Chairman Toto. Mabuhay ka, Yan. Chairman Toto. Isa pa sa mga outreach, mga brother, yung pag meron tayong mga calamities, meron tayong, may isang area na nasunugan, isang area na binaha. Ang Quiapo Church, hindi yan wawala na magpadala ng tulong. Maliit man o malaki, lagi ang Quiapo Church. Yung pag may mga sunog na nangyari, di ba sabi mo nga, nakikita ko diyan si Brother Jim Paul. Brother Jim Paul, shout out sa'yo na talagang laging nandyan. Yes. Pag nagkaroon ng isang siya tayo sakuna. sa yung sa disaster? Si Sir Brother Jim Paul. Si Sir Jim. I-shoutout din natin yung team ni Sir Jim Paul. Shoutout po sa inyo kasi minsan talagang pagdating naman sa mga repacking, yung mga binibigay natin sa outreach, nandyan lagi sila Sir Jim Paul para mag-repack. Kung gagawin na lang ng IOS,
tayo manpower para idalin at Katulong, ipamahagi. Yung team na responders. Responder, Yeah. Responders ni Sir Jim Paul. Kadalasan sila talaga nakikita dyan. Yeah. No? Kaya maraming salamat sa buong team ni Sir Jim Paul. At si Sir Jim Paul, napakabait yan at napakasarap kasama niyan. Yes. Napakakwela ng tao na yan. At syempre, bukod kila Sir Jim Paul na mga responders, shoutout din sa QC Moms ng ating simbahan. Apostolate din yan. Kapag meron tayong emergency na nahilo, hinumatay. Sa ating medic. medic. Sa mga medic. Yan, dinadala yan doon sa pwesto dyan sa may pahalik. Yes. Which is sa QC Moms. Syempre, shoutout po sa inyo, Sister Dang, Sister Ira, Ara. Hello po. Ayan na. Yes. Kamusta po kayo dyan? Ara Nazarin ba? Ang kanyang surname mo, Nazareno parang. Ano lang, information lang din Ang Quiapo Church po ay meron po tayong maliit na clinic. Para lang po sa kalaman ng iba. May clinic po tayo dyan na matatagpuan po ninyo dun sa may side ni Vicario. Dyan sa Sa may may, likod. sa may likod, pahalik. Yan. So baka siguro minsan pag magsisimba kayo, maka-experience kayo ng hindi maganda sa inyo pong katawan. Gusto nyong mag-first aid. Siyempre, minsan kasi sa sobrang init, sobrang yan. daming tao. No? Siyempre, yan yung kasama dyan sila Sir Levy at Ma'am Virgin Noki. So yan, sa QC Ma'am. Yan yung clinic. QC Moms. Yan. Yan Shoutout yung po sa inyo. pinaka-pwesto At kasi nila. salamat po sa serbisyo, yung mga kasama natin dyan. Ano sila Thank you. hindi sila katulad nating mga IOS na Friday, Sunday. Sila halos parang everyday na nandiyan kasi Regularly yan. regular kasi yung mas natin. Misa natin. Wala tayong walang bakanting araw na walang misa. Tsaka hindi lang sila basta yung hindi lang sila basta mga volunteers, mga well-trained po yan. Pagdating sa medical, mga first aid, mga ganyan, well-trained na yan, mga kapatid natin dyan. Sir Francis, ano po sila no? Yung iba po sa kanila registered po no? Yes, registered. mga registered nurse. Talagang mga Yan, sila Sister registered Dang. volunteer. Sila Sister Ara. Yan, yung mga yan. Nang most of the time nakikita natin dyan na yan, sila Sir Levy, sila Sister Virgin Noke, yan. Lagi po silang At nandyan. dagdag pa natin dyan, yung isang activity ng Quiapo Church which is nagaganap to is every Thursday. At ito yung Thursday, kung saan ang ating simbahan ay nagpapakain ng mga homeless. Yung ating mga street dwellers. Yes. Na nasa Nasa sa paligid palibot ng Quiapo ng Church. ng At Quiapo. syempre, yan ay pinangungunahan ni Father Robert. Yes. At ni, Father Robert Arellano. Sister Sister Katie. Katie. Yan. Nila, syempre, ng ating Yes. kura na si Father Jade Liquanan at ni Sister Sister Rosemary. Yan. Yan ang mga natin. Thursday. Yan yung tuwing Thursday. Natatandaan ko dyan, nag-volunteer ako dyan. Magdi-December, which is, nakalimutan ko yung exact date ng December. Anniversary yon na ginaganap lagi sa may Sa NCS. Nazarene School. Nazarene School. Sa may nila sa gymnasium sa Nazarene. Ako nakapunta na rin ako dyan. Nakapag-schedule na rin ako ng volunteer dyan ng isang araw. Masarap yung pagkain dyan, no? Tsaka ito nakakatuwa rito. Hindi lang ito basta pupunta ka, papipilahin, kakain ka. Hindi. Sila ay nabibigyan din ng catechism. Yes, nagkatikisis. Tapos, sila rin ay nakakaadalo ng misa. At hindi lang yan, may take-out pa yan. Correct. Oo, Meron kaya- yan, meron silang mga meron take-out. sila. Nakakatuwa dahil kasi 'di ba, binusog mo na ang kanilang Tiyan. sikmura, Sikmura. physical na katawan. Binubusog Busog mo. din sila Spiritual. Spiritual. Kaya Tsaka ang dyan mga brother, yung binibigay nating mga pagkain at yung mga tubig, ang kagandahan dyan, hindi lang Quiapo Church ang Yes. nagbibigay. Meron ding mga nakakasama Sponsors. tayo dyan ng mga sponsors na sa labas ng simbahan na gustong mag-donate ng certain food, may certain na inumin. Yan po ay welcome. meron dyan, one time, yung may taho, sa umpisa, may taho meron. maraming pagkain. Hindi, yun na lang uli yung time na nung nag-volunteer ako. Sabi ko, napaisip ako, kailan ba huli ako nagtaho? Talagang every Thursday, laging nandun yun yung taho. Lagi. Hindi mawawala yun. Tsaka yan, every Thursday natin na ginagawa, meron tayong per organization yan naka-assign. Naka-assign. Diyan naman tayo, volunteer. Diyan naman tayo Bilang nag-serve lingkod simbahan. Bilang lingkod. Kami Yan yung apostolate natin. Kami
ang NPJN kakatapos lang namin, kalahating taon kami nag-duty sa Dahil sa Writers dami Day. ng miyembro. Ito lang kami natapos nitong June. Kami, last week, nagsimula na. Kasi Umikot na eh. Umikot na eh. Tapos Umikot na, na, tapos umikot na. na. Ibig sabihin, no, taon ng binilang yes. bago matapos yung I Thursday sa bawat volunteer ng Ius del At Nazareno. salamat po doon sa mga binanggit natin kanina, yung mga kasama natin na mga nagbibigay ng kanilang mga pagkain. Yun pagdating sa ng mga Writers Day. sponsors. Sponsors Maraming po. Thank you po. maraming Salamat po salamat sa po. inyo. Nawawag po kayo magsawang tumulong sa simbahan po ng Quiapo upang makapag-share po tayo sa ating mga street dwellers. At syempre, shoutout po at nandito Bago tayo ngayon. magpatuloy. Oo, andito Bago ngayon. tayo magpatuloy. No? Interrupt na kita, Brother Monsi. Bago tayo magpatuloy sa ating pinag-uusapan, may guest tayo sa studio. Yes. Binisita ba tayo? No, talagang yung suporta nandun. Hindi, parang ito na yung sign. Mm. Sign na to na parang next episode. Mukhang siya na. talaga. Mukhang kailangan siya na Eto talaga na. ang Yes, kasama yes, yes. natin dito. No? So, shout out kay Sir Otep na nasa ngayon sa studio at kay Sir Michael. Michael. Shout out po Shoutout sa po sa inyo. inyo. At syempre, Na nag-note pa. Salamat po sa Huwag mong subukan. Na nag-note pa. Pero whether you like it or not, siya nga ang pangpinali. Salamat po Bago sa pagbisita. matapos yung ano natin, season 1. Yes, Kasi okay ayun, lang. speaking of season 1, no, itong podcast natin, hindi lang to sa isang season matatapos. Magkakaroon to ng season 2. Siyempre, kailangan, pag natapos ang isang season, ang Bigatin. ang Ang huling guest dapat natin ito ay Bigatin talaga. pangdiinan. Oo. Imagine parang kung isipin mo, parang nagre-record pa lang tayo nito ng episode 1 ngayon, nakailang episode na tayo. Di ba? Ilan Diba? na? Hindi, syempre unang-una, number 1 pasalamatan kasi natin, syempre yung bumisita sa atin, si Sir Otep. Siya kasi yung nag-i-encourage din sa atin. Tuloy niyo yan, Tuloy Sok, niya tuloy niyo yan. Tuloy niya yan. Maganda yung kalalabasan niya. Kailan- Kaya kailan sabi lang- nga ni kailan nga lang- ni Brother RJ, whether you like it or Or not. not. Kailan lang nauutal-utal pa tayo. Oo. Hindi natin alam kung ano sabihin Ngayon, natin. sabaw pa rin. Kaya hintayin nyo mga kadiboto at ipakikilala namin sa inyo sino nga ba yung aming pinag-uusapan o sino nga ba si Sir Sir Otep. Otep. Ah, Yan. Asawa ni Otap. Otap. Yapang nila yan. So, nakailan na tayo? Okay lang na. Nakaapat Anyway, na tayo. Sir, maraming salamat sa pagbisita. Enjoy lang kayo dyan sa ating studio, Yes. no? May pagkain dyan, kain lang kayo dyan. No? So, nakaapat na tayo. Balik tayo sa ating 5 pillars, which is yung letter A na apostolate. Apostolate. Bilang individual naman, Yes. hindi bilang Yun. isang lingkod simbahan. Kayo na kasi pinag-usapan natin yung apostolate, yung konteksto Ng bilang isang lingkod, lingkod. simbahan. So ngayon, bilang isang individual, kailangan tayo sa ating mga buhay, ano nga yun? Makapag-apostolate tayo sa pangsarili, Pangsarili. kumbaga. Ako kasi, nakapag-apostolate ako once a year. Tuwing birthday ko, hindi na ako nagse-celebrate kasi sa bahay. Saan? Nagluluto kami sa bahay, tapos binabalot na namin. Nagtutulak ako. Actually, hindi lang ako. Nagtutulak ng Nagtutulak? kariton. Ng kariton. kariton. Okay. Kasama na yung mga anak ko. Okay. Kasi buuin mo yung Nagtutulak ng kariton. ng Pero hindi lang ako. Kasama ko yung mga anak ko, which is gusto kong Mamulat sila. ma-experience Oo, at mamulat sila na Yes. napakaswerte natin dahil tayo may tinutulugan, tayo may Nasisilungan, nakakain, oo. na merong nag-aasikaso sa atin. Kumbaga, hanggang sa eto, natutunan na ng mga anak ko na parang ayaw na rin nila mag-celebrate. Hindi, okay yun. Na yun, Okay. yun na lang yung Gusto na rin nila celebration mag-share. Pero sa totoo lang, napakapalad kasi natin na tayo yung, sabi nga, mas maganda ng ikaw yung magbigay kaysa ikaw yung tumanggap. Ano lang, no, nakakatuwa lang din, no, pagdating sa apostolate, iba-iba rin tayo ng paraan. Yes. Naalala ko yung kay Sir JP before, kung na yung paraan niya ng pag-apostolate is Sa yung buhok naman. sa kanyang buhok. Yan, maganda. Naalala ko lang bigla. Ako kasi ganon, yun yung way nung pag-apostolate ko every Ikaw, Brother Jacob. year. Apostolate ako siguro simpleng ano lang. Maraming paraan din ako, maraming ways din ako para nag-apostolate. Pero sa akin, pinaka-simple, kasi ako po ay into arts po ako. Mahilig akong mag-digital art, mahilig akong mag-painting. Mag-drawing Minsan yan. kasi mga brother, may mga katulad sa mga uniform, mga projects, pag may
paggagawa sila, lalo may mukha ng Nazareno. Bawa, magpapa-layout. Yung iba, hindi ko naman siya inaano na wag gawin. Pero ako kasi pag may nagpapa-layout sa akin, may nagpapa-painting, lalo pag may mukha ng Nazareno, hindi ako naniningil talaga eh. Hindi ko siya Eto pa. Hindi ko siya gawain. Trivia, mga kadeboto. Ayan na. Bibigyan ko kayo ng trivia kay Brother Jacob. Alam nyo ba mga kadeboto, nung nakaraan, di ba, di naman lingid sa ating mga kaalaman, nagkaroon tayo ng Balangay National Conference. Yes. Ano lang naman, ang logo nun, ang gumawa, si Brother Jacob. Okay. Yun. Diba? Last year yan. Apaka-humble, no? Talaga. Apaka-humble. Ano yun? Yun naman yung isa sa mga way ko ng pag-apostolate. Naiyak pa siya. Ganun. Magaling yan, magaling yan. Basta yun na yun. So, iba yung way Iba tayo natin ng ng way. pag-apostolate. Si Brother Monsi, for example, Yan. pag birthday niya, no, instead na mag-celebrate siya, sinishare niya. Ika nga sabi nga, di ba? Sharing is caring. caring. Ikaw. Si Brother Jacob naman, Yung yun talent. nga, no? Yung talent. Yun. Yung pag sinishare niya yung talent niya. Ako naman ganun din, nung pag may birthday sa amin noon, nyari ako, lalo ng panahon ng pandemic, instead na mag-celebrate ako, nagpapakain ako. Nag-iikot ako naman nakamotor. Iniikot ko yan mula sa may Luneta hanggang sa may Aurora Boulevard hanggang Araneta Avenue. Yung motor ko punong-puno yan. Sana pagka ginawa mo ulit, umabot ka naman sa amin. Oo. Makatikim naman ako ng ng Oo, yun. pinamimigay. Hindi, namimiss ko na yung lumpia nito eh. Speaking of lumpia, darating tayo dyan, no? Hindi, Abangan natin. i-anoan ko lang, nung unang birthday ko, pandemic tumama yun. Nung pandemic days. Yung handa ko noon, more on sa mga frontliners, mga kapulisan, mga nurse, Apostolate mga yun. Apostolate din siya. tanod. Yun yung pinakamabigat na ginawa kong sana pagbigyan ako makatawid sa ganitong lugar kasi hindi talaga pwede. Kasi yung time na yun, Kasagsagan oo. yun eh. So, yun. Ako nga, going back sa akin, nagpapakain kami, tapos nag-donate kami sa simbahan, and dumating din yung time na nag-donate din kami sa correctional, sa piitan sa may Mandaluyong, mga Babae. Mandaluyong babae. City Jail? Oo. sa, Babae mga, yun. sa correctional, Correctional. nagbigay kami ng mga essential na pangangailangan ng Hygiene kit. hygiene mga kit, ganun, no. And sa ngayon, sa pang-araw-araw, isang way na pag-apostolate ko, ako kasi ina-apply ko sa sarili ko na hanggat maaari, kada araw, meron akong magandang magawa sa aking kapwa. Baga maging productive ka sa Sa isang kapwa. Isang For example, may magawa kang, kahit malit na tulong, at least every day, Sabi nga 'di ba, parang may mapangiti ka man lang na isa. di ba? Bago ka matulog. Ano yun? Parang everyday mo siya pinapractice. Hanggat maaari, every Pero day. ngayong araw, may nagawa ka na. Oo. Yeah. Pente. Baka naman. Hindi, syempre, di ba? Brad, syempre, di ba? At least meron lang maging, naalala ko, no, sinabi niya ito na pag-usapan natin kay Brother Adrian, yun ang SOCOM. Ang legacy nga daw ng isang tao, dapat, meron kang impact sa kapwa mo. So, which is ako, hanggat kaya ko nga, sa totoo lang, minsan, alam mo na, pag wala ka na, kung may konti pa, di ba, kung hanggat kaya pa, pag nakasanayan mo na kasi talagang gagawin mo by heart, no? At least yun, dumating man yung panahon, no? Ikaw naman ang nangailangan. Alam naman ng Nazareno kung ano yung kabutihan ng puso mo na ginawa sa iyong kapwa. Yun. Sabi nga, kung anong itinanim, Yun yun ang din ang aanihin. Parang ano lang yan eh. Yung sa pelikula ni late Dolphy, yung time na binigyan siya ng pamana na milyon. Kailangan magastos daw niya yun sa isang linggo. Uubusin dapat niya yun bago niya makuha raw yung another na pamana. So pinamigay niya sa mga kapwa niya mahihirap, yung isang kaibigan niya, binigyan niya ng puhunan para magkaroon ng barbershop. Tapos nung naubos na niya yon, bandang dulo, wala pa na, yung binigay lang sa kanya, yun lang pala yung mamanahin niya. So wala natira siyang sa kanya. natira. Pero, meron siyang inani nung sa tinanim niya na yun. Yung lahat ng tinulungan niya, yun naman na nag-contribute para tulungan siya. Kasi alam mo, marahil ang ibang tao,
akala tulungan ng tulong, bigay ka ng bigay. Paano pag naubos ka? Mm. Di ba? Ang Panginoon, ang mahal na Jesus Nazareno, nakikita ang Nakikita naman kabutihan ng loob mo, kabutihan ng puso mo, no? Dumating man ang panahon na ganun, magpapadala siya ng taong tutulong sa iyo. Kasi be grateful kung ikaw yung nakakatulong. Oh yes, Oo of course, naman. oh. Be grateful. Mas okay na yung ikaw yung Tumulong. Ikaw yung Oo. magbigay. Mm. Mas sabi nga, it's better than to give than to receive. Yan. Amen sa iyo, Amen. Brother Monsi. And that's so beautiful. Nakailan na tayo? Nakailan na? Apat na. So, of course, now, yung huli is letter H. Recap muna, bago yung panguli. Ulit natin ha. Letter C, Community, academic, spirituality, at apostolate, and then yung Ang panghuli. panghuli is yung letter human H. formation. Human formation. Yan. Yan. Ano nga ba ang human formation bilang isang lingkod yung simbahan? ganito, yung dapat magpagupit. Ano Human ba? formation yan. Human formation, ano na yan sa madaling termino ay yung paghuhubog. Paghuhubog. Hindi lang, Lingkod simbahan Lingkod muna na tayo. tayo. hindi lang siya physically, Yes, oo. but of course, Spirituality. Oo, spiritually, hindi lang siya physically. So, sa human formation, nandyan. Tayo bilang isang lingkod, tayo ay hinuhubog ng ating simbahan. Yeah. Ano? Medyo na ano lang ako na nawawala ako. Kasi pag may talaga, ito bisita talaga natin. Talaga, dami nakikita No? Pero, wag siya mag-alala. Ika nga save the best. Mauupo din siya dyan. Yes, save the best. Save the last. Save the best. Save the best Last. for last. Oo. Talaga. Kung kanino talaga yung pulbos. Kayo pulbos. Talagang. Yan. Napakabait ng tao na yan. Sobra. Napakabait ng tao niya. Napaka maalalahanin sa lahat ng lingkod. Especially sa EOS. Siya yung isa sa dahilan kung bakit tayo nakaupo rito. Yes. Hindi kasi before, nung wala pang podcast, nagpa-podcast na talaga tayo. Wala lang camera. Wala lang camera. camera kasi siya yung lagi nating kasama kakwentuhan na Tawagin ko na ba? umaabot ng alas 9, alas mga 10. kadiboto. Tawagin na natin. Tawagin na ba? Wala pa lang po tayo. Tawagin ko na ba? Hindi, lagay na natin yan dyan. Wag muna. Alam mo kung bakit? May nakaambang kamaon. Mahirap na. Anyway, so yun na, nasa human formation na tayo sa konteksto bilang isang lingkod ng simbahan o bilang isang EOS del Nazareno. Tayo bilang isang lingkod, tayo hindi naman pwedeng serve ako. Tapos, ganun lang. Ganun lang. Syempre tayo muna. Hindi, pa nag-serve ka, hindi naman basta-basta, sige, serve ka lang dyan. Tatayo ka lang doon. Tayo syempre, binibigyan muna tayo ng paghuhubog. May binibigyan muna tayo ng seminar. At isa na dyan yung sa mga yung seminar orientation natin Yes. o yung ushering Seminar. ushering diba? seminar. Na kung saan itinuturo ang tamang hand gesture, Gestures. paano makitungo sa mga Parishioners. parishioner. No, lalo na, alam naman natin ang simbahan ng Quiapo, ito ay talagang dinarayo ng libo-libo. All ages pa. Lahat, All ages, mula oo. sa mga kabataan hanggang sa mga ating mga Elderly. minamahal na mga senior citizen, nandito yan sa ating simbahan. So, kailangan, alam natin kung paano makitungo. Kasi usual, kapag hindi kasi tayo pwedeng basta pag pumasok ka, serve, okay ka na ron. Hindi pwede. Hindi. Kasi kung ikaw ay nasanay sa, katulad ko, nasanay kasi akong malakas ang boses ko. So, dumaan ako sa ushering seminar which is dapat hindi ganon. Yung way ng pakikipag-usap kasi, especially sa ating mga parishioner, kailangan ikaw yung mababa ang tono. Hindi Yes. ka pwedeng tumaas kasi iba yun. Tsaka kasi pag ganyan, minsan na-misinterpret. Yes, Oo. hindi nila alam ganito Galit talaga ang boses. Akala Oo. nila galit. Ayun pala, nakalunok ng mikropono tong Oo. katabi ko. At Diba? yung mga ganong klase ng mga galaw natin pagdating sa baba, yan ay tinuturo o pinaplansya. Yes. Pagdating ng mga Kasi mga noon, seminars di ba, na ganito. parang ang act natin bilang isang lingkod, Marshall, martial ang dating Mag-martial, eh. oo. Martial ang dating eh. Pero itong mga nakaraang taon, binabago, no? Ginawa tayong usher at usher. Greeters. Yun, no? Yung paanong Tanggap. sa mga pilgrim, Mm. sa ating mga Parishioners. parishioners, itinuturo yan. Lalo tulad nga sabi ko, nung marami nagsisimba rito mga
senior, maraming pumupunta dito, maraming tao. Minsan, nakakatapat tayo ng medyo, alam mo na, and for sure, na-experience nyo na yan. No, minsan, sa sobrang init ng panahon, sumasabay ang init ng ulo. Di ba ganun yan Meron. Kayo ba may experience ba? Meron. Pero syempre, lang tayo ng pasensya, ng PC. Kasi, Tulad ng kwento ka nga, brother. Isang pangyayari. Isang pangyayari ng ka-duty ako noon sa baba. Friday yun Friday. Tapos, merong isang nagsisimba na senior. Ayaw niyang umupo. Kahit binibigyan ko siya ng upuan na doon sa upuan ng mga senior. So, pero kasi siya na gusto niya, tumayo siya doon sa may pintuan. So, parang nagdadasal siya. So, unang-una, sabi ko, nanay, ano po kayo? Gilid po tayo. Kasi madadaanan po kayo ng mga tao. Hindi po kayo masagi. Sagot niya agad sa akin, huwag mo nga akong pakailaman, nagdadasal ako. So, siyempre, bilang tayo ay dumaan sa paghuhubog, hindi naman dapat din natin syempre sabayan yung although hindi maganda yung pagkakasabi niya sa atin, hindi naman dapat nating sabayan din yung init ng ulo niya. Baka that time siguro kasi baka meron lang din siyang iniisip o pinagdadasal na mabigat. Kaya nga laging pinapaalala sa atin pagdating ng mga seminars is yung haba ng pasensya. Yes. So yun, inano ko lang siya, hinayaan ko lang muna nung una. Tapos pinalipas ko lang ng konting minutes. Binalikan ko ulit siya. Sabi ko, nanay, para hindi po kayo madaanan at baka po kasi maipit po kayo, mga ganyan-ganyan. So nakinig naman siya. Pero yan kasi yung mga bagay na hindi natin may iwasan. Kasi pagdating sa baba, sabi mo nga, iba-ibang edad, iba-ibang mood, iba-ibang pag-uugali ang makakaharap natin pag tayo ay nag-duty o nagsiserve na dyan sa baba. So, kaya, syempre, number 1, yung PC. Haba ng ating pasensya. At pangunawa. Yan. Kaya nga, di ba, pag meron tayong ushering seminar, biro natin sa ating mga lingkod, bago kayo magsimba, bago kayo pumunta sa ating simbahan, kung makakadaan kayo sa bakery, bumili na kayo ng maraming pasensya. Which is, ganun talaga. Bilang isang lingkod at nakakaunawa, intindihin natin na. Ikaw, Brother Monsi. Wala, mabait ako sa baba mabait ako sa baba. Hindi ako naniniwala. Wala akong kasi hindi nadaanan nung papuntang CR, sinasara ko yung gate nun. Kaya hindi. Meron sa amin, sa side namin, pero hindi naman ako. Talagang dumarating sa point na gano'n na sobrang may napalo na ng payong sa kasamaan ko. Pero since dumaan na sila sa mga seminars, orientation. Pasensya pa din. Yung pagpapakumbaba na kahit alam mong ikaw yung nasa tama, hindi pa pwedeng sabihin mo na ako yung tama, ikaw mali. Hindi pwede. Ika nga sa termino ng mga kapulisan, yung maximum tolerance. Hanggat maaari, pagpasensyaan mo pa rin, kung ano pa yung maibibigay natin na mas na guide, maganda gabay, na mawala yung init ng ulo. Kasi isa ako sa kumausap noon, meron akong sa kanya, in-offer na, sister, dito na lang po tayo. Ako na po bahala po sa inyo para hindi na po kayo magano. Parang gano'n na lang. At saka speaking ng orientation ng seminar, meron din tayong ginagawa pa na isa pang klase ng seminar. Yung dalaw orientation. At alam kong nandun tayo dahil kayo po ang nagbibigay ng dalaw orientation. So kasi bilang isang lingkod dito sa simbahan, tayo rin kasi nagiging part ng ng Dalaw Nazareno na dinadala sa mga iba't ibang lugar. Yung pilgrimage kung tawagin. Na tayo naman ay tinatawag na EOS Guardian. Siyempre, bago tayo pumunta sa isang lugar ng pagsasagawa o gaganapan ng pilgrimage, tayo ay umaattend muna ng seminar. Kung ano yung preparation na dapat natin ginagawa. So, bilang isang EOS Guardian. Maiksi lang, ano bang tinatakil natin? Anong dinidiscuss natin sa mga dalaw orientation? Most of the time, do's and don'ts. Do's and don'ts. Na kung ano yung mga dapat at hindi dapat na gawin ng isang guardian pagdating doon sa pupuntahan nating simbahan o ibang lugar. Yes. At
dala natin ang official replica ng simbahan ng Quiapo. Parang ano to pagpapaalala Mm-mm. sa ating mga EOS guardian na yung sinasabi ni Brother Monsi na do's and don'ts, yan, guidelines yan. Guidelines. Bilang isang guardian na aaten o dadalo doon sa Dalaw Nazareno. Kaya dito sa atin, hindi porket ikaw ay isang lingkod, pupunta ka rito, mag-serve ka, okay na. Friday, Sunday, diretso ka, after mo mag-serve, uwi ka na. Hindi. Tayo ay piniprepare ng ating opisina ng HDN para tayo pag humarap sa ating mga parishioners, mas sa ating magandang mga version. yes, sa magandang version Oo. bilang ikaw, Oo. 'di ba, na maayos yung pakikitungo. Mm. Kaya napaka-importante 'yan sa ating mga lingkod na tayo alam mo 'yun, no? Hinahanda. Mm. And of course, nagkakaroon tayo ng retreat Yes, ng per organization na minsan nangyayari yan. per organization at kung minsan once a year Mm. nagkakaroon ng officer retreat Mm. every December. Nagkakaroon na ng officers retreat minsan pag nasa panahon na ng planning, papalapit ng Traslasyon. Yan. Yun, no? Usually, Maraming So, hindi naman officers lang. Minsan, ang nangyayari, tayo yung pangkalahatan. pangkalatan. Nangyayari yung retreat Parang sa nangyari atin. last year sa Batangas ba, Tagaytay? Kayo, di ba? Parehas nagkaroon last year, kung di ako Parang last nagkakamali. year, yung hindi kasi ako nakapunta hindi ako nakatin nun Mm-mm. Isa Tagaytay ata yun. Sa Tagaytay, Officers. yung huling retreat. Actually, na yun, planning na yun. Planning na, para sa paghahanda ng Ano yun retreat. ng piyesta. Diretsong planning. Planning, Diretso planning yun So yun, no, sa ating mga lingkod dito sa simbahan, bilang isang EOS, tayo nakaka-receive ng ushering, mga seminar like sa ushering, Dalaw Nazareno orientation, retreat, at yung monthly formation Yes. na isinasagawa every, Recollection. per organization. Oo. Per organization, once a month yan. Once a month. Binibigyan tayo. Sa amin, Diyan, sa amin every second Sunday. kami every first Sunday of the month. May third naman kami. Kasabay third Sunday. namin yan, kami morning, kasunod namin yan isang central. Diyan sa formation natin, diyan naman bumibisita yung mga nakarang guest natin. Yes, Like oo, sila, sila Sister Sir Virgie, JP, Sir JP, Ma'am Kim. Ayan, para magbigay sila sa atin ng talk. O Yan. nung small Bible study. Parang Parang paggagabay oh, yes. sa ating hindi lang basta sa paglilingkod. Kasi tandaan natin dapat yung tinuturo sa atin dito sa loob ng simbahan. Hindi natin yan tinatanggap dito sa loob ng simbahan. Pagka-uwi mo, wala na. Kailangan yan, dala-dala natin yan. Bit natin sa ating bahay o sa ating pamilya. Tama. Siyempre dapat, di ba, kung ano man yung natututunan natin dito sa loob ng simbahan bilang isang lingkod, Share with your dapat family. ang unang nakakatamasa niyan o nakaibabahagi mo yan sa pamilya. Sa pamilya. mo. Kaya nga, di ba, kung iisipin natin, yung tayong mga lingkod dito, advantage natin yun na, kung isipin natin, mayaman pala tayo. Yes. Malayaman tayo sa knowledge, sa formation, na yung yaman na yun, once nung nakuha na natin dito sa loob ng Quiapo Church, bibigay natin at babahagi natin sa ating mga anak, sa ating asawa, sa mga kasama natin sa Saka bahay. laging paalala sa atin ng ating formation team o ating mga formator, dapat after natin mag-serve, tayo dapat ay dumidiretso sa ating pamilya. Diba? After natin mag-serve, uwi tayo, diretso dapat sa ating pamilya. Dapat kasi para sila yung unang nakaka-receive ng blessing na Oo. natatanggap natin dito sa simbahan. At Siyempre, pagka pag naglilingkod tayo, 'di ba? Ang gusto natin makapagsimba, pero hangga't maaari sana pag nagsimba tayo, pamilya. Isang buong pamilya pa rin. Pagka tayo nagsisimba. kung kaya mo nga, kung ikaw bilang isang lingkod, kung kaya mo dalhin ng buong pamilya mo sa simbahan Para dito sa Quiapo, mapagsimba. para magsimba. 'Di ba? Tulad nga sa amin ang pamilya Cachapero. 'Di ba? Sila Sister Cheryl. Ang mga anak nila nakakasama nila ritong Yes. naglilingkod, Oo. 'di ba? So sana kung kaya
Total, tayo naman hinuhubog. Sana pati ang pamilya natin. Na kasama din Oo, natin. makasama rin natin sa paghuhubog Sa akin dito ako, sa simbahan. ang wife ko nagsiserve din si dito sa Brother Jacob, yung asawa sa niya. Quiapo Church. Oo. Part siya ng Angels of the Black Nazarene Yes, ng NPJN. na NPJN Oo. yun. O sa amin, ang aming headlay, si Tatay Tatay Pres Tatay Orly. Orly Giray. Ang kanya namang asawa, si Nanay Rose, is choir. Tapos si Carl, which is Ios Kabataan. Yun. At speaking of Ios Kabataan, yung anak ko ka rin kasi, 10 years old, tinatanong na ako. Nako. Ano na siya? Curious na siya. Oo, dahil tinatanong niya ako, Daddy, kailan ba ako pwedeng Pwede. mag-serve? Which is, shout out sa'yo, Aldrin. Yeah. Yan. Ay, shout out. Ng Ios del Nazareno, Daddy Anpon na mo. kabataan na nagmamanage ng Anpon. Pwede shoutout siya sa Basilica eh. Bakit? Ako eh. Siya. Oo nga. At sa inyo si may hawak ng kabataan sa inyo si Brother Ang presidente ng kabataan namin. Oo. Si Ekong. Si Ayun. Brother Ekong. Tapos syempre shoutouts kay Batiin mo na lahat. Brother Cyrus, yan, ng Central. Ios Kabataan Central. Yes, oo. Sa MBBN, hindi Five. pa kasi totally hindi pa kasi totally Shout out sa sa iyo, ng brother. ng MBBN. Ayun, At syempre ang kanilang head, yung amin namang headlay na si Headlay Ray Lalatag, siyang pinaka-head ng kabataan, ng anim na kabataan. Sa tulong ni Brother Monsi. At ang asawa rin, of course, ni Tatay Ray. Ano rin, lingkod din natin Lingkod ng simbahan din, yun. no? Ayun yung mga nakakatuwa na makita mo, no, na pamilya na nagsiserve dito sa simbahan. Singit ko na to, baka magtampo. Kay Sister Jocelyn Pangilinan, member nyo rin yun. Okay. Baka magalit, di ko rin siya na-shoutout eh. Ayun na, sister, na-shoutout na kita. Ayun, so Ano na yun? Ano na yung 5? Ayun Yung- na. Kompleto na natin, ha? Hindi pa. Di ba May last pa. yung Yung parating na traslasyon, nagkakaroon kasi tayo ng alagad isa pa yan. Retreat. Kasama Seminar. yan sa paghuhubog sa atin bilang lingkod. Oo pala. Tayo, kada traslasyon, di ba nagkakaroon ng alagad? Pag ikaw ay napili bilang isang alagad dadaan ka talaga. sa seminar, Alagad hindi seminar. naman Hindi yan. lang pagdating Basta- ng January 9, basta ka na lang magsusuot ng uniform. Uniforming ng alagad. Hindi po. kailangan Meron din yung- Lahat yan piniprepare tayo lahat. Hindi yan yung, okay na, sabak na, go na, pwede na. Hindi. Oo. At syempre, yan, yung mga alagad seminar, dalaw na sa Reno orientation, retreats, monthly formation, seminar orientation ng ushering. Syempre, yan ay isa sa inaprubahan ng ating kura paroko na si Father Jade Licuanan. Na lagi nakasuporta. Yes, at syempre, sa pangunguna ng ating head ng HDN Affairs na si Brother Mark Joseph Verdadero, na si Sir Otep, asawa ni Otap, na ating magiging guest. Next na yan. Na ating magiging guest. Ngayon. Ngayon. Higa, ano nga sabi ko kanina? Whether you like it or not, ikaw ang pangpinali. Hindi. Syempre, kailangan rin natin talaga maging guest si Sir Otep to ibigay yung mga details ng punto por punto. Hindi. Ito, since nabanggit mo na rin naman, no? Siya ang para mas makilala natin ang gusto. Yes. Ang Ios del Nazareno. Siya yung totally talaga mag-elaborate sa atin ng ano nga ba ang ginagawa talaga ng mga Ios del Nazareno. At paano Ano yung, umiikot. mga activities, lahat yan. Mula traslasyon, Good Friday, Thanksgiving, lahat Yes. yan. At kung paano tumanggap ng mga bagong papasok na Ios sa simbahan Which ng is Quiapo. yung episode na yan, for sure. Either 2 o 3 parts yan. Mahaba. Trust me. Hindi, eto na kasi rin yung, yung panahon ng ating darating at paghahanda na For yan. season 1 lang yan. Yes, Final ng yes, season yes. 1. Dahil ito yung mahabang Ano na season tayo, to. mga brother? July na. Nasa gitna na tayo ng taon. At sa susunod niyan, bigyan natin na silang konting Pitik. pitik lang ba? Konting pitik. Ika nga ay Road to Blank. Road to Road to Blank. Road to no? Blank. Yan ang ating magiging sentro ng season 2. Kung saan ay magiging guest na natin dyan yung mga Kapatid na nating abala
abala. Mga punong abala yan. Mga Sa, punong abala. sa darating na Blank. Lang. 2027. Yun, alam mo na. Alam mo na, alam mo na, no? Oh, kasi next year, 2027. Ulit, ano? Road to blank 2027. 2027. Oh, yun. Okay, no, sa human formation, sa konteksto bilang isang lingkod, no, bilang isang individual na lang, siguro, no, bilang isang individual, dapat after natin magsimba, which is kailangan talaga natin magsimba every Sunday, at sa araw na kailangan mo magsimba, after po yun tayo'y dumiretso o umuwi sa ating pamilya upang maibahagi natin yung biyaya, grasya, pagpapala, bendisyon, milagro, pag-ibig ng ating mahal na Jesus Nazareno. Pero yan ay Diba? bilang bilang lingkod simbahan. Pero bilang individual, pag nagsimba tayo, kasama dapat Yes. ang pamilya. Oh, Naman. dapat. Yan ang pinaka human formation natin, way ng pagsisimba na pagiging individual, hindi lingkod simbahan, pamilya kayo. Oh, actually, nagsisimba. brother, ito, maidagdag ko lang. May kumausap nga sa akin yan noon. Matagal na to. Actually, during actually seminar ng kababaihan, di raw sila makapagsimba ng pamilya kasi raw wala raw budget. Wala raw budget kasi pag lumabas daw pamilya, kailangan kakain sa... Hindi, oh. Baka kaya. Hindi na kailangan Hindi yun. naman. Sabi ko nga, sister, ang importante, buo kayo. Na nagsimba. Nagsimba. Tsaka gamitin din natin yung social media. Meron tayong mga online masses na pwede nilang panoorin. Pero hanggat maaari sana sa panahon ngayon. Physical. Physical, na, oo. kasi nung pandemic, okay Okay diba? lang, oo. Pwede. Pero ngayon, since tayo nasa back to normal na nga, new normal, kung hanggat maaari tayong buong pamilya ay makapagsimba. Simba. Kung walang budget, sa pagiligid ng Quiapo, kwek-kwek, pwede na. Di ba importante yung bonding ng pamilya? Hindi naman hindi naman na parang kailangan nung Magarbo. mamahalin ng kakainin. Ang importante, magkakasama kayo ng pamilya yung kumakain. Amen. Pagkagaling sa misa. Ika nga, di ba? Sabi ni Sister Bergie nung last episode, the family that prays together Stays together. Yung- Yan ang number 1 talaga. Hindi importante kung saan kayo kumain. Oo, Ang importante. importante magkakasama kayo. Yes. Yan ang pinaka-importante dyan. Sabi, may humihirit. Oo. Na ano. May humihirit. May ang sabi, the family prays together, stay forever. Forever. Yun. Tama naman. Pwede, Ang tama tanong. naman. Tama naman. Oh. May forever kaya siya. Oo. Yun. At malalaman natin yan. Ay, Pag siya na ang nakaupo dyan. basta ako ang alam ko, badminton yan eh. Oo, magaling yan. Hindi, pero yun yung mga taong na nagbigay sa atin ng tiwala. Yes. Na nagpakita ng talagang Suporta, number 1. Hindi lang suporta emotionally, pero yung suporta physically. Isipin mo, bisitahin ka rito sa busy ng schedule niya, Oo. pupuntahan ka rito, Oo. dadalang ka pa ng pagkain, Mm. pinadalan pa tayo ng pagkain. Yes. Di ba? Isipin mo yun. Tapos, bumisita. Chinecheck niya na kasi kung ano na episode eh. Mm. Kaya sabi niya, masusunod na ako nito. Lapit na. Konti Kaya, na lang. oo. Anyway, so recap ulit. O, recap, mga brother. No? Rika pala, baka Oh. may bigla lumipad na. Natapos na natin Ay, lumipad na yung kasa. monitor. Natapos na natin yung kasa. Kasa. Okay, ano nga ulit yung kasa? C Community, stands community, A is academics, spirituality S yung is S. spirituality. A, apostolate. A is apostolate. And And yung last, panghuli is yung H, Human human formation. formation. Yan. yan. So, Yan yung ating 5 Five pillars sa ng Tagalog. pundasyon. Pundasyon. ng mga 5 pundasyon. Ito yung sinasabi natin, 5 pundasyon bilang isang lingkod, pero dapat tayo bilang isang individual na Sinasabuhay tagasunod yun. ni Kristo. Na-apply din natin yun. Sinasabuhay. Sa buhay. Oh, yes. Tsaka tayo naman, lahat naman tayo disipulo ng ating mahal na Jesus Nazareno. Yes. Hindi porket kailangan mo mag-serve para ka masabing lingkod. Yes. No, brother. Ano tayo isa tayong mga disipulo Lahat na tayo. may mission. Yes. Kaya nga Kaya suot yung nila suot mo ngayon, RJ, no? Misyonerong disipulo. Dapat Yan. lahat tayo ay misyonerong disipulo. Disipulo. Ika nga sabi ng ating kura paroko, no? Okay. Na dapat tayo lahat Hindi ka lang dito sa Yes. hindi ka lang dito sa simbahan, hindi lang ganyan yung attitude mo dito sa simbahan. Dapat kung ano yung ginagawa mo sa simbahan,
hanggang pag-uwi ng Hanggang bahay. Agad, Hanggang sa komunidad ninyo, ganun. gagamitin ko na nga ang sinabi nga ng Press Ray Lalatag at ni Brother Jacob. Ang pagiging isang lingkod simbahan o bilang isang iyos, yan ay 24/7. 24/7. Yan. Naka-uniform ka o Oo, hindi, naka-iyos ihus ka pa rin iyos by ka, heart oo. dapat. Oh. Kaya sana yung ating mga sa ating mga kapatid na lingkod simbahan, no. Sana ay tayo ay laging mainit na yung ating Hindi yung ulo, hindi yung ulo, mainit lagi ang ating Pananampalataya. pananampalataya. Pero ito na, since na pag-uusapan natin, yung normal, dumarating talaga sa buhay bilang isang lingkod na nanlalamig tayo. Oo naman. No? Dumating sa akin yan, Naglalamig yung tayo. time na yan. Dumating yan. Oo, meron bang pero mga pagkakataon na gano'n nangyayari. Pero ang mga kapwa natin lingkod ay nandyan Mm-mm. para umalaw, Para ibalik. gumabay, Ibalik Bigyan ka yung uli ng init. apoy. ng Apoy, oh. spark. Oo. Parang lighter yan. Alam ng ating mga kapwa lingkod simbahan. no? Yes. Parang lighter nga raw yan eh. Parang lighter ni Sir Otep yan. Yan, Mm. oo. Di ba? Talagang pinupush natin yung pangalan ni Sir Otep. Kailan i-push mo yan? Kailangan talaga. Oo. Kailangan ika nga maramdaman mo. Oo. Na meron kang karamay anytime yan, anytime. So, Na- yan po yung 5 pillars na 5 pillars. na aming pong sinusunod dito sa Yes. Quiapo Church. So, sana, pwede nyo lang i-apply yan sa kanila kahit hindi po kayo lingkod ng oo, tulad simbahan. ng sabi ko kanina, hindi mo kailangan maging lingkod simbahan para maging isang disipulo o maging isang misyonero. Mm. Bilang isang individual, bilang isang tagasunod ni Kristo, dapat tayo merong impact sa ating kapwa tao. Sabi nga, you want mission? Follow me. Yun. And that's so beautiful. Brother Wolf, talagang nakakainis, nakakagigil talagang Hindi, tsaka pag pag nakasunod tayo sa kasa, Yes. sabi nga, yung mission, possible. Yun. Di ba? Yung mission natin, possible. Hindi Ano yan Basta kasa, nakakasunod tayo. yung abbreviation ng kasa, dapat tagto 20% sila. Pantay-pantay dapat. yes, yan. Hindi pwedeng puro dasal, puro Hindi dasal. pwedeng, Ayun, hindi oo, pwedeng tama puro yun. academics ka lang, Oo, hindi hindi puro apostolate ka lang, dapat yan balance. Sa atin kasi, Balance sa atin yan. kasi bilang lingkod, no, kailangan balanse. Sabi, di ba, 20-20-20. Pero hanggat maaari, dapat yan 100, 100, 100, 100, 100. Hindi, yung community, okay ka. Pero pagdating sa Academics. mababa ka, yung nagpa-fluctuate yung ano mo. Pero dapat yan talaga is pantay-pantay. Pantay-pantay. Balance. Kasi hindi pwede yung community mo, puro service lang, hindi pwede yun. oo. Tapos, pagdating sa spirituality, medyo bumabawa. Kaya kailangan Yan. talagang pantay. Pantay yan. Kahit sa ibilang individual, kailangan yan laging So, pantay. ayun. Bago natin selyuhan ulit ang ating Selyuhan! ang Selyuhan ating, na naman. Episode ngayon. One word ulit. Anong Happy birthday, paano mo Mare. i-describe? Happy birthday. Happy birthday. Tapos na. Ang tagal na lumipas. Ay, speaking of, bati na natin, baka si Sister Virgie, no? Kailan, Oo nga pala, belated happy nakaraan. birthday, si Sister Belated happy Virgie. birthday Sino po. ba ba? Sino ba mga di natin nabati na nag-birthday dyan? Si Nanay Lilibet, di ba? Noong mga nakaraan, no? Happy birthday. Tatagal na yun. at least, di ba nababati natin sila? Sino ba? Oh. Sige, may chat yun na lang. So yun, bago tayo matapos, so katulad ng ginagawa natin sa pagtatapos ng isang episode, one word, paano mo i-describe ang ating episode ngayon in one word? Ikaw na muna muna. Hindi kaya ng one. Sige, kahit Ito na lang, itong episode na lang ito. Isang sentence ba? O Isang parang- praise. Isang praise, Isang, o. isang ano lang, siguro sentence. Isang paragraph. Isang ano Hindi, lang. oh. Isang linyahan Okay, lang. okay. Sir Otep, you're next. Talaga dinidiin mo, no? Si Brother Odem, kung may malapit lang na, nag-aaral tayo, no? Kung may pambura lang yan. Malamang may lumipad na eh. Eraser, May no? lumipad na eh. And then, ibig sabihin lang ni Brother Monsi, dapat yung mga next natin gagawin, talagang extraordinary, special. Kakaiba. Yung, Oh, yun. di ba? Parang ano? At bago ako naman, Born to be wild. at bago naman ako, sa akin in one word, po-promote ko lang. Ayun na. Of course. Yung ating
Pre-gay na. Pre-Kana Seminar. Kaila, ano yan? Oo, kasi shoutout alam mo, kay Brother Marlon. Marlon. Oo, kasi ating mga kadiboto, Brother Marlon. nakikita nila na sa backdrop natin yung pre-Kana na yan. Mm. No, ayan sa pangunguna ni Brother Marlon. Marlon. Yes. So, Oo. Yung mga ano yan, mga counseling, yan ng pre-K na. Mga seminar, Bago'y yung mga kasal. bago kasal. At Oo. yung Tapos mga sir, di ba meron pong counseling to about sa yung after po ng kasal? Pre-K na pa rin po yun no? Social. ayun. I told you. Yung bago'y Opo. bago'y kasal, katekesis, yan. yan. At ito pa may trivia. Ayan na. Bakit nga ba pre-Kana seminar? O bakit pre-Kana ang naging titulo ng seminar na yan? Hindi kasi, di ba, yan Sige, yung sagutin mo, brother. yan yung parang yan yung unang mirakulo ni Hesukristo. Yung sa kasalan sa Cana. Yun. Yan yun Ayun. Inspired. Yes, Doon inspired siya yan. doon sa istorya sa Bible na unang mirakulong ginawa ni Christ yung mga anong tawag doon? Banga na tubig ginawa niyang alak yun para sa kasalan sa Cana. At ang humiling doon is ang kanyang ina. Na ang sabi, Hindi kayang tanggihan ng anak ang hiling ng isang ina. Yun. Diba? Yun At yun, siguro yun, next time, no, invite natin si Sir Marlon Sir Marlon. about dyan tungkol Sa family and Sa life. family and life. Oh, BEC. Ah, Sa BEC. Oh, Sir Marlon, get Pero ready. si Sir Otep muna talaga. Si bago Sir sa- Marlon siguro pwede yan on the next season. O kung pwede natin extend itong season 1, di ba? Pero at the end of the day, save the best for For last. last. Yeah. Yun! Siguro ako naman to describe this episode, Kasa. Kasa. Kasa, hindi. Ano lang. Ay, hindi. May extend pa rin tayo talaga. Bakit? Hindi, si Sir Francis pa. Hindi pa natin Si Sir Francis. Ano yan? Kung si Sir Otep, save the best for last. Sir Francis naman, opening ng opening. Oo. Save the opening. Oo. Save ano ba? Parang, Ang muling pagbubukas. Ayan, yeah, di ba? Welcome sa panibagong season na kung saan ang bisita natin ngayon, Bigati na agad. bigati na kaagad. Isang, ano Aktor. ba? Aktor. Videographer. Lahat na. Editor. Lahat na. Lahat na. Siya All na. around Lahat. All around. Oo. Wala na ako masasabi sa tao. Abi, si Father Jade pa daw. Si Brother J daw, marami tayong magiging Ay, hindi, Hindi, ano yan, sa season 2 yan. Brother Pero J. kung kaya ba natin stretch itong season 1 to more episode, why not? Kung ngayon ang pagkakaloob, di ba, ayun ang direction ng gusto Sabi natin. nga, sabi Mahal na nga. Jesus Nazareno. Saan Basta tayo dalhin? pagkaloob yan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sino tayo para tumanggi? Amen, Brother Monsi. So, onward. One word, kasa nga. Kasa. Hindi. For me siguro kung praise ang hindi lang siya word, siguro lang, to describe this episode, so dapat maging balanse tayo. Maging balanse sa Balanse. buhay. Mm-mm. Sa paglilingkod, sa ating personal na buhay, maging balanse. Na tulad nga sabi ni Brother Monsi kanina, kailangan bigay mo yung best mo lahat. No? Bigay natin ang best natin sa Panginoon. Kung kaya, gawa natin ng paraan para sa Panginoon. Kasi tayo, di ba, normal naman sa ating mga volunteer, may pagkakataon talaga nagkakaroon ng conflict ng schedule, di ba? Pero kung hanggat kaya natin, mag-serve, pumunta, gawin natin. Kasi, galing, ha? coming from you, outs! Back to you. Back to you, guys. Ayun, at sana, ayun, ganun lang. Laging gawin nating sentro ng ating buhay ang ating mahal na Jesus Nazareno. Yan. So, ako naman, sa pagbabahagi. Hindi, na lang, yung English term, ano natin. Sharing. Lagi yan, eh. Sharing. Kasi kaya di ba sabi nga natin, kaya nga tayo nagkakaroon ng mga ganitong klase ng mga episode, lalo na yung mga ganitong klase ng topic, yung kasa, para magbahagi tayo kung ano yung ginagawa natin dito at ma-apply at i-adapt din ng mga viewers natin na wala rito sa loob ng simbahan. So, isa sa mga napakagandang pagkakataon na tayo ay makapagbahagi ng ating knowledge, ng ating faith, ng ating blessing sa ibang tao. At ito siguro, paalala na lang din para sa ating kapwa lingkod, sa ating mga kapwa Ios del Nazareno. Siguro in general na lang sa ating kapwa lingkod dito sa simbahan ng Quiapo. Dapat
tayo sa ating, ito yung lagi ating sinasabi sa mga seminar, dapat tayo bilang isang lingkod ay sumasalamin sa wangis ng mahal na Jesus Nazareno sa mata ng ating mga parishioners. Amen. 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 Tandaan Amen, natin yan, brother. mga brother. Dapat, again, tayo ay sumasalamin sa wangis ng mahal na Jesus Nazareno. Vice versa, Yes. dapat ang pagtanggap din natin sa ating mga parishioner, sila rin ay sumasalamin. Ganun. Diba? Kung paano natin binibigay yung best natin sa mahal na Jesus Nazareno, kung paano natin tinanggap ang mahal na Jesus Nazareno sa ating buhay, ganun din natin iparamdam sa mga parishioner yung ganong impact. Impact. At Yes. tayo yung magbigay pag-asa sa bawat parishioner at sa bawat isang lingkod. Yan. Okay. And that's So, yun, so beautiful. So sa mga kadeboto natin na sumama sa atin ngayong Pasensya na po kayo kay ngayong RJ. ano na to, ngayong Sabado na to. Maraming salamat, Salamat for guessing me, ha? Maraming salamat po sa patuloy po ninyong panonood at pagsuporta ng ating programa ng Kadeboto Podcast at kami po ay muling nakikiusap. Na-share po ninyo ang aming pong Kadeboto Podcast. Wag po kayong magsawa. Mag-comment, mag-like at panoorin kami tuwing Sabado. Speaking of comment, no, yung mga nakaraan nating episode nagpapa-shoutout. Tuloy lang po. Comment lang natin. Babasahin din natin na isa-isa. Babasahin natin yun. So ayun, muli salamat po. This has been Kadeboto Podcast kung saan ang usapan ay tungkol sa buhay at pananampalataya. Again, this is your host po, Brother Jacob. Oh, tapos na? Wala pa eh. Introduction walang tayo. Brother Monsi, say go ahead. Tawa. Silbay. Yun po muli, maraming salamat po sa mga followers, viewers, subscriber at likers. Sabi nga, please share and follow po ang aming page which is ang Quiapo Church page at ang YouTube ng Quiapo Church. Soon mag-aaroon na rin po kami ng Spotify. Yan Ongoing na yan, nakaprocess Yes. na yung Spotify. Muli po, ako po si Brother Monsi. At ako naman si Brother RJ na muling nagsasabing dito sa podcast na to ay makaka-relate ang milyong-milyon nating mga kadeboto saan mang sulok ng mundo. Kaya mga kadeboto, see you on the next episode. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Happy Advent!